Ang maganda din, sir, at kung bakit kaya ko din magsalita ng ganito. Kasi kami din, sir, sarili namin, nagko-corn growing din kami. Okay. Meron kami currently around 50 hectares na managed ni Golden Forage around Calabarzon. Hindi po ito one area na malaki, parang patsi-patsi in different places. Yes, sir. Yes, sir. So, sa nakita din naman namin, one, ang pinakamalaking, especially if you're, pag hindi ka farmer na landowner, pinakaunang problema mo, ariendo or yung land lease. Saan ka kukuha? So, ang pinakamalaking problema is accessibility. Meron kasi mga farms na mura nga, pero nasa likod na po, hindi mapupuntahan, sir. Hindi na pupuntahan ng traktora. Hindi na pupuntahan ng truck. Paano natin ngayon i-move yung goods natin? Yung harvest. So, that's one issue na nakikita namin. Second issue would be time naman sa pag-aariendo. I am not sure sa current practice ng iba at sa ibang rehiyon, pero sa nakikita namin, ang minimum dito sa Calabarzon ay nasa around 3 years. Lang? 3 years na land lease upfront. After that, move? Hindi, parang lock-on, babayaran mo siya ng 3 years upfront. So, ang taas ng upfront cost sa farmer. Kung ikaw how much ba per hectare at this point? Ang range po na nakikita namin ay ang pinakamataas around 25. Sa farms lang ho namin na naariendo ha. 25. So outright, 75,000. Outright, yes. For 3 hectares, 75,000 per year times 3 years. Ibibigay mo lahat yun? Yes, sir. Ganun yung isa na nagiging problema sa corn farming. Good to say naman na on the other side of it, meron naman tumatanggap ng yearly ang usapan. Kasi ayaw nila na nakalak din sila na ikaw lang lagi. Katagal. Oo. Kasi minsan, parang ang usapan, pinibenta ko yung lupa na yan. Kung gagamitin mo, sige, bayaran mo, tapos bibenta ko after. So may ganun ang usapan. So, halimbawa, yung mga gusto magbenta, hindi yung mabenta? Oo, kung may buyer na siya. Kung 3 years na nakalak ka, naka 5 years ka nakalak, hindi din niya mabenta. Pero ang pinaka-common ay yung 3 years talaga na agricultural property. That's one. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Second would be high upfront cost dun sa ariendo. Pangalawa ho ay ang seeds natin. Yung variety na na ginagamit for corn silage kasi may specific variety for corn silage. Ang karamihan na available na variety sa market natin ay yung good for grains. Ito, ang difference din ho ay pag grains ka, hindi ganun kataas ang tanim. Pero malalaki yung cobs. Yung cobs. For silage naman, hindi naman natin kailangan na malalaki yung cobs. Kailangan natin mataas. So isipin nyo ako, yung ginagamit namin na variety ngayon, isipin nyo ako mga doble sa akin yung doble sa akin ngayon yung height ng mais natin at the age of harvest. So ganun yung variety. That's one, yung quality na variety ng seeds. Ano ang problem doon sa part ng seeds? Yung sa seeds ay one, ang iba hindi alam kung ano yung dapat na ginagamit. Na itanim. Minsan pang grains yung tinatanim. So ang push namin is pang silage dapat ang iyong gamitin. Doon ang second would be availability naman ng mga seeds na to. Unfortunately, hindi pa ganoon ka-popular. Yes. May kausap kami na local breeder ngayon. Isang breeder ng corn seeds na doon namin siya binibili. Yung variety namin. Specifically. Kasi yun talaga yung breed niya. Yun nga yung matangkad. Tapos may... Is that locally breed?
locally breed Wow. by a Filipino scientist. Oh, di ba? Siguro mamaya i-reveal ni Paul kung sino. Dapat ma-feature natin yung Filipino scientist na yan. Baka ma-reveal ni Paul kung sino siya. Pero, Okay. so yun, and then yung comes the fertilizer. Na Fertilizer. Unfortunately, talagang ganun Sobrang- talagang ang Okay. very fluctuating ang presyo ng fertilizer. Kailangan ba inorganic or you can use it also yung organic? Based sa mga testings namin, I'll be honest, we haven't tested out yung organic Okay. farming just yet. Dahil parang commercial level ang aming pagpa-farm, Yeah. ginagawa namin yung chemicals talaga. Yes. Gusto ko din mapag-usapan yung experience namin sa actual farming. Okay. Wanna give you a few numbers para at least yung viewers natin may idea yung actual na totoong gastos natin. Okay. Natapos na ba natin yung discussion natin kanina before tayo mag-move dito sa gastos? Fertilizer na to, sir, eh. Fertilizer. So, again, yung issue sa fertilizer, mahal. Fluctuating Mataas. ho talaga. Okay, ang fluctuating. presyo. Okay. Fluctuating ang And dahil commercial, hindi sa inyo, sa Quezon, hindi nyo pa natatry yung organic, input. So, talagang sa chemical tayo. Okay. Sige, sir. Hindi. Sige, sir. Continue muna natin yan. Nakasapan na. Another thing na nakikita namin na problema is inefficiencies sa sa human labor force naman natin. Okay. So, Which is problema na yan buong Pilipinas. unfortunately, wala na halos gustong mag-agrikultura. Wala nang gustong magtrabaho sa farm. Yung pa, sir. Ayaw nila maaraw. May tupad eh. Totoo. May anong tawag yung isa? 4-piece. 4-piece. May 4-piece po. May 4-piece. Oh. Kaya nahihirapan din ho kami makakuha ng labor force. So, Okay. ang nangyayari ho ay, Oh, I'm sorry. We're not against 4-piece ha? Yes po, hindi Clarification naman, lang. Ang sinasabi lang natin dito, ano yung experience ng mga farm owners, nagiging problema nila, ang hirap-hirap ho talagang humanap ngayon ng farm workers. totoo. Tama ho yun. Yan yung real talk. Okay. Real talk lang din ho ito. Oo. So, in that instance ho, yung inefficiencies nga ho ng labor force natin kasi may specific lang na grupo na magaling magtanim, Okay. magaling mag-fertilizer. Yung skills nila. Yung skill set kasi nila andon. Pwede ka naman mag-hire ng ibang tao, pero yung learning curve hindi din naman ganun kabilis. Okay. So, pag hindi mo makuha yung mga taong ito, mag-aantay ka sa kung kailan sila Tuturuan mo available. pa? Yes. And to be honest po, ito yung isa sa mga pinakamataas na cost line items natin when we do farming, specifically sa corn silage farming. So, yung labor force. Ang ginagawa ho namin sa Golden Forage ay, nakita nyo naman ho, may mga ilang equipment kami, may traktora kami, meron Okay. kaming harrower dyan, meron din kaming harvester, at meron din kaming planter. So, ang purpose nun is malesen natin yung dependency sa tao para magtanim. Pangalawa ho, mabawasan natin significantly yung cost natin. Just to give an example, ang current rate sa Calabarzon area ay nasa around 1,600 pesos per hour for a tractor, for a land prep. So, kung gagawin mo yon, normally 4 to 8 hours ang trabaho niya. So, 1/6 times 8 hours kaagad ang babayaran mo. Land prep alone for 1 hectare. Ang ginagawa ko namin sa Golden Forage, pag available yung traktora namin, pinapagamit namin, ang binabayaran na lang currently ng ng farmers namin ay yung driver namin at yung diesel. So, from 1/8, sabihin natin, magiging 350 per hour na lang including na let's say yung diesel na consumption. Or 400. Literally, pinahiram mo lang talaga yung... Literally, pinahiram lang ako. Siyempre, yung tao, kailangan pa rin natin. Yung driver namin at saka yung Okay. diesel, kailangan pa rin natin gastusan. So, yun lang yung covered ng corn farmer. If Okay. I would say, that would reduce the cost by more than like 70 to 75%. For the side of Land farmers. prep. For the land prep alone. For the land prep. Oo. Same goes with the planter. Kasi yung planter namin, 100 gumagawa nung tudling yung line. Yeah. Oo. Tinatakpan niya, naglalagay siyang fertilizer at naglalagay siya ng buto. Basically, 4 po yun na labor workforce na timing na ginawa natin isa. Yeah.
So, ang laki din ho ng savings natin in that instance. Yung last part na minamechanize namin, harvesting. Paggamit natin yung harvester natin, Shop na. chop na. Ang problema na lang ng ng partner namin ay yung logistics na lang. Yung cost na lang for the logistics. Pagdala dito. Pagdala dito. To give context, and again, gusto ko din maging transparent on dun sa nakikita namin na costing namin on the farming. It's around 60 cents to 1 peso per kilo ang charging ng truck. So kung may ang isang average ng yung maliliit na dump truck ay let's say 3 tons yung truck, mga 3 tons. So sabihin natin kung piso ka at the high end, 3,000 pesos ang babayaran for the logistics. Pero at least wala ka ng cost on the harvesting. So malaki na rin yung savings. Sa harvesting, ang labanan ay nasa 0.5 to 1 peso din ang per kilo na binabayaran sa labor force. So may 8 kang tao dyan, kung ilan yung nakuha nilang tonelada sa isang araw, times 0.5 to 1 peso. Unfortunately, napakaliit yung nasa 0.5 na end. Karamihan na nasa 1 peso yung mga hinihingi. Malapit sa 1 peso. Somehow, ito yung farmers na to ay anong tawag nyo sa kanila? Contract grower ba Contract sila? growers, Okay. contract growers namin. Na nalilesen na, hindi napapataas namin yung take home nila. Kasi nga, fixed price naman tayong bumibili. Kasi ang bottom line natin is, hindi natin pwedeng pataasan kasi si dairy farmers naman. Yes. Hindi natin pwedeng pataasan yung presyo. Kasi kailangan din mabuhay ni dairy farmer. So, Otherwise, wala rin bibili. otherwise, tayong lahat din ang magsasuffer, di ba? So, ang ginagawa namin, kinoconnect namin at the same time, I'd like to say na we're somehow regulating din yung prices. Kasi nga we're controlling from both ends. Hindi man controlling, we're supplementing si corn farmers for example, para mas malaki take home nila. Para hindi sila manghingi ng higher price. Sir, yung mga contract growers nyo, yung Golden Forage started when? We started out February, sir. This year? This year, Eh, 2024. ilan na ang contract growers ninyo today? Other than the internal Sarili nyo na 50 other hectares? the internal namin, nasa 4 to 4-5 siguro Na farmers? na farmers na ang hawak ay nasa 3 to 10 hectares Each? each. May iba na paliit-liit na sumusulpot-sulpot, parang kinukuha pa rin namin para makita nila din yung viability ng negosyo na. They work straightly with us, mas consistent yung kita. Gaano pa kadami ang kailangan ninyo farmers? Na farmer. So for context, sir, for itong area ninyo. For Calabarzon na merong around 3,000 dairy cattle si Calabarzon. Okay. We would need around 200 hectares of corn land doing 3 cycles a year. Average of 30 tons per cycle ang harvest. Yan yung target. That's the demand. That's the demand for the 3,000 dairy cattle for Calabarzon alone. Remember, sir, meron tayong around 22,000 in the Philippines na dairy cattle as of today. Okay. So, pero we're not even touching buffalo. We're not even touching goat. Goats. We're just specifically talking about Dairy. dairy cattle. So, ganun na siya din kalaki, sir, ang parang requirement, to be honest. Okay. So, yung mga farmers, paano sila mag-qualify? So, ang current na programa namin is kung interesado sila, either they get in contact sa Facebook page namin, may phone number naman, may email address doon. They can get in contact. At the same time, kung malakihan, we need to discuss din yung buyback agreement kasi we need to make sure that we have farms as well that can accept yung demand. Pero actually it goes both ways kasi kung may lumapit din naman sa amin na dairy farmers that they want this, maghahanap din naman kami. And it goes the other way din. Pwede din namin i-approach.
So at present time, it's more on you need more farmers or farms na magtanim. Yes, yan ho ang Okay. katotohanan. We need more corn growers Okay. rather than dun sa mga client. Kasi at this point, at ito din naman ang pasalamat ko sa pakikipag-partner up ko with Paul, given na ang Rumsol ay madami ding kliyente, mabilis din ho Instant. namin. Instant, parang, May kliyente may na inventaryo golden- tayo. Sinong pwede golden natin? forage. Oo. Sino ang kay Golden Forage magdi-deliver? May ganun kagad na Okay. nausapan. So, yun naman siguro in the business perspective from Golden Forage, yun yung medyo, I would say, secret sauce ko. Si Paul ang secret sauce ko sa negosyo na to. Anong requirements ninyo for a farmer to be qualified as a contra grower? Hindi naman ho kailangan na may-ari siya ng lupa. Okay. Ang amin lang is minimum at least naka-ariendo siya or naka-land lease siya ng 1 year. Ng 1 year. For it to make sense, at least 3 hectares talaga. At least 3 At hectares. least 3 hectares talaga. And yung location would be a specific, sa ngayon ho ang maximum Right now, range nandito namin. tayo sa Chaong. Chaong, This is Chaong, Quezon. Chaong, Quezon. Okay. Ang maximum range namin ay around 50 kilometers Radius. radius. Para for it So to make that's sense. Chaong, San Pablo, Batangas area, Lipa, Padre Garcia. Padre Garcia, yan. San Juan. San Juan, covered yung mga yan. Yan yung parang area, Candelaria actually. Okay, Candelaria. Yan yung parang 50 kilometer radius na ideal for us kasi yung location currently. Pero if there is other individuals na interested in other areas or other regions, we can explore. We are very much open for discussions, for partnerships in terms of like growers. Yung actual cost per hectare namin in doing farming. Oh, para sige, may sige, idea. sige. Oo, para may idea. Para may idea sila. Para may idea. With no filters, ang cost namin sa actual farming per hectare currently ay 75,000 pesos per hectare Okay. per cycle. Ito yung napagkwentuhan natin nila Doc Paul kanina na itong computation na to, yung figure na to ay nanggaling sa accounting na factor lahat ng Na-factor lahat, items. oo. Hindi yung linibre yung labor mo, ganyan kasi Totoo. ikaw yung nag-work. Kaya Okay. nag-work ako. So, ito talaga yung minimum na nakikita namin na average cost namin per Okay. hectare. Ano ho ang aming... Hindi baka sabihin ng tao, ang mahal naman yan. Unfortunately ho, mahal siya for a couple of factors. One, ito yung land, yung traktor ay rented out namin. Okay. So for land prep, nakarenta kami ng 1,600. Yung pinakamatagal na farm na pina-land prep ko, 10 hours. It took 10 hours. Kasi nung nakuha namin, talagang barren, ang daming tanim, ang daming puno. So, nung niland prep, 10 hours, it took 10 hours para maging ready siya for planting. Kaya mataas. Labor sa pagtatanim, kasi hindi pa namin nabibili yung planter namin. Kaya nga, ito yung tunay na gastos I see. ito yung madaming inefficiencies. So, yung pagtatanim namin, tao talaga to, as in, tao, isa-isa. Pag-fertilizer, tao. Pag-herbicide, tao. Pag-pesticide, tao. Including sa pag-harvest, tao. So, kaya makikita mo na... Kaya 70. 75, sir. Kaya 75. Ang good side about it is, ang current nga buying rate namin is around 2 pesos per kilo if it's standing crop, 3.5 if it's delivered dito sa site namin. Okay. Ang for financial modeling purposes, sinasabi ko sa iyo na 30 tons per hectare per cycle. Pero yung current actual average namin is nagre-range between 41 to 44 tons per hectare. Mas mataas. Ang output. So kung isipin mo, 44,000 times 2 pesos, 88. Minus 75, may take home pa din naman. Pero, ang bottom line ko is, pwede pang palakihin yun eh. Kasi kung napagamit ko yung traktora namin, nag-land prep, ang laki nung savings mo. Yung sa planter, ang laki nung savings mo sa cost. Okay. Kung nakakuha na kami ng discount at that time for inputs, ang laki na naman ng savings. Okay. Mas mataki yung take home. Yeah, Sir Pat, Oo.
given that, no, yung 75, sabi nga natin, ito yung maraming inefficiencies, no? Okay, given doon sa sistema nyo ngayon na nakakuha ka ng discounts for the inputs na binigay mo doon sa farmer at a lower price na para may bababa yung cost, pinahiram nyo ng mga machineries, planter, harvester, and yung pang land prep. Okay. And plus others, no? Others na mga binibigay ninyo. How much ang na-bring down mo doon sa cost from 75 to ilan na lang? Nagre-range na tayo sa around 50, sir. May 50. konting like within, let's say plus or minus at 10%, 10-20% on that. Pero 50 ang parang magiging average natin. So mas malaki pa yung dinagdag ng kita niya because of the savings, Yes, rather than sa actual nakikitain niya per harvest. Oo, sir. Oo. Ang ano lang is ang good pa doon, ang plus, ang bonus pa doon is hindi tayo sir nagtaas doon sa dairy farmer. We've maintained yung presyo natin and I don't know if it's proper, pero gusto ko din i-highlight na we are very much dedicated into this na nung panahon na una naming harvest, nung around March, no? Mga around March, walang pakain, pero fixed yung price. Kung ano yung price namin currently ngayon na binibenta namin sa dairy farmers namin, same price nung February, March namin binenta. Hindi kami nagtaas even if yung sa industriya naririnig namin umabot 10 pesos per kilo, 12 pesos per kilo ang silage. At kung saan-saan pa nanggagaling yung mga silage na yun. Hindi kami nagtaas kasi alam nga namin na meron ding limit si dairy farmers. So yung sinasabi mo naman ngayon ay ito naman yung benefit of the dairy farms. Dairy farmers. Okay. Yun naman yung na regardless, walang pakain, summer, El Nino, diba, they can still get the same price of silage. Exactly, sir. Exactly. Kasi alam natin na kailangan natin buhayin yung industriya na yan para din mabuhay natin tong other side. Well, it goes both ways. Kailangan natin buhayin. We need to make sure na balance siya. Everyone wins. Kahit hindi ganong kalaki yung kita, basta lahat tayo ay kumikita. Wala tayong tinatalo at each season, at each side. So yun din naman yung parang advokasya namin para din for both dairy farmers at saka sa okay. Sir, balikan natin yung mga farmers, diba? Ang dami yung binibigyan na intervention, no, for them para kumita sila. Kumusta? Anong reaction ng farmers dito? Will be honest, sir. Okay. For some farmers, definitely happy sila. The mere fact na nakikita nila na nagagamit nila yung planter. Okay. Unfortunately, for timing purposes, hindi din lahat nakakagamit at all times. Okay. So may mga minsan, land prep lang nabibigay namin, yung pagtatanim, mano-mano na ulit. For example. Or land prep pinagawa nila, natutulungan namin sila in dun sa planter side na. Okay. For others, may natulungan na din man kami on the harvester side. Again, kasi availability ng schedule ng machines. Okay. Tsaka may iba naman location din ng farm. Sobrang layo naman. Yung hindi sobrang layo, hindi mapasok okay. yung farm. Okay. Kaya hindi din namin masuportahan sila in paggamit ng equipment or mechanizations natin. So far, I wouldn't say na super happy, pero definitely positive naman. Kasi ngayon, may isa kaming farmer na may kaibigan, sinama pa kay Paul para kausapin kasi gusto din magtanim. Meron din kaming isang ito naman galing naman sa Facebook account lang namin, nag-reach out, gustong within the area, gustong maging malaking corn grower namin. So I think we're doing some steps in the right direction na nakikita ng mga farmers natin na this could be a viable business for them. Nakikita din sila. Yeah. Hindi din malakihan, pero at least alam nila consistent. Yeah. So, habang nag-grow yung company, tendency, more farmers din ang kaya niyong tulungan. Yes, sir. Yes, sir. Yan din naman ang yan din naman talaga ang pinupush namin para
we wanna make sure na we can support both ends Yeah. of the spectrum. Okay. So doon naman sa side ng dairy farms, aside from stable yung prices, any other benefits for them? Okay, so sa farmer side naman, this could be a little bit technical pero ikwento ko na din, no? A farmer, dairy farmer. Dairy farmer, Okay. oo. Pag consistently na corn silage na good quality ang pinapakain natin, there are studies abroad that shows it can increase milk yield by 20%. By 20%. That's one, by 20%. Pangalawa, dahil maganda yung kalidad ng kinakain nila, naiwasan nila ngayon yung digestive problems nila. That's one. At mas mabilis nating may hit yung one calf kasi nagiging reproductive issue din, sir. Probably mabibigyan tayo ng much better explanation ni Paul. Pero ang nagiging one cause of reproductive concerns sa mga cattle herds is actually the forage. Pag hindi maganda yung kinakain nila, hindi nila kaya ma-hit yung ideal ni Philippine government na one calf a year. Tapos yung digestive na issues. Pangatlo is yung milk yield. Yeah, importante yung reproductive kasi Yun yung para magatas eh. Oo, walang gatas. Walang gatas anak. pag hindi mga anak. So, dun naman nagkaka-impact tayo on the farmers, no. In terms of feedback from the cattle farms na kinikater namin, ang magandang sinasabi nila is may tinatawag kasi silang rejection rate. Okay. So pag binibigay nila yung pagkain, Ayaw. kinakain ba or ayaw kainin, sa corn silage namin, 0 pa naman ang rejection rate. Oo. And you mentioned kanina, itong bale na to, 100% yan consumed. Oo, consumed yan, sir. So far, we haven't seen any spoilage just yet. Ayaw din naman namin mag-claim na wala overall. Pero so far, sa mga customers natin, wala pa naman bumabalik sa amin na na may bulok. Yes. Ang pinaka-worst na nakita namin ay sa pagkakamada. Siguro bato yung tinamaan na buta. Yan. So, yun, pinalitan naman namin. Sabi namin sa customer namin, hindi, sige, padala nyo sa truck namin. On the next delivery, papalitan namin ng isang bago. So, ganyan naman yung nagiging proseso din namin. Ilan na po ang clients ninyong farm at present time? Currently, around 10 to 15. Wow. 10 to 15. So, kulang. Kulang ang... To be honest, medyo kami pa ang nakukulangan ng supply. Ang demand ang taas. Laging mataas ang Again, isang magandang problem. Exactly, sir. Yun naman, Good problem. From a finance person perspective, it's a good problem to have. It's a good problem. Yes, sir. Paano nyo yun i-solve? Yung kulang ang production ninyo? We've taken steps, and actually yung internal farms namin is actually the solution. Okay. Pinoy, to see is to believe. Yes. So we need to prove internally muna na it's working. It's working before we even say to the farms na kumikita tayo. Kasi mahirap din naman, pasok kami doon, magsasabi kami ng mga ganitong costing, tapos at the end of the day, hindi pala namin ma-prove kasi hindi namin na-experience eh. Pero ngayon, I'm confident to say, these are the numbers that we're getting based on our practice of farming ourselves. But at least, para doon sa mga farmers na going back doon sa original problem nila na magtatanim, ba't ako magtatanim? Saan ko ibebenta? Exactly. At least, andito kayo. Yes, sir. May mga, happy din naman kami na may mga natutulungan kami kasi may, for example, may nag-grow ng grains. And ito naman, recently lang to nangyari. May nag-grow ng grains, stop buying yung mga feed mill sa Calabar zone, or hindi na sila preferred kasi may iba ng kausap. Nilapit nila sa amin. Sakto din naman na pasok pa yung quality, pasok pa. Pwede pa i-silage. Oo, pwede pa i-silage. Kinuha namin. So in that instance, at least, hindi man sila kumita, pero hindi man lang sila luging-lugi. So may balik pa rin in an instance. At least may options na rin ngayon yung other farmers. Sir Pat, anything else hindi natin na-discuss
as far as pagkakaperahan is concerned. Gusto ng audience yan eh, pagkakaperahan. Totoo po. Siguro ho I'd like to raise the concern of the weather. Okay. One of the biggest factor ho sa ating pagmamais or sa pagpa-farming natin ay talaga yung weather. So hindi naman maiwasan ho yung bagyo. Meron mga other farmers kami nakakausap na talagang tinamaan. Hindi na mababawi. So hopefully we can get some form of support. Of course, there is the Philippine Crop Insurance. Okay. If there are other organizations po na can support more insurance, crop insurance for farmers, I'd actually say na please reach out to us para mabigay din namin itong suporta na to sa farmers namin. We could be the aggregator for dun sa mga malalagyan na ng premium. Itong kasi 'di ba lagi yung problema natin yung weather ganyan na hindi natin kontrolado. Yes, exactly. Gaano kalaki ba yung damage nito? So talaga all or nothing eh. Pag tinamaan ka talaga sir ng bagyo, Wala talaga. all or nothing. May swerte kami na so far sa nagdaang 2 bagyo. Yung farms namin inuulan pero hindi siya nawawash out or hindi siya nasisira. Pero may mga kwento kami na naririnig from the people na lumalapit sa amin na talagang tinamaan. So once na tinamaan sila, wala na. Yun ho yung, Wala na silang capability to plant again. unfortunately, yun po talaga Yun ang ang harsh katotohanan. reality sa Pilipinas ngayon. Kasi minsan inutang pa nila yung inputs nila. Inutang pa. Pag binagyo ka, saan mo yung kukunin yung pang baliktaya man lang sana. Kaya yung insurance is definitely one thing na where we are working ourselves on it. Hopefully we can get an answer soon. Pero yes, that's unfortunate truth natin in the industry. Okay, sir. It's your chance to convince the farmers within Calabarzon. Ano yung take mo para subukan to? Sige ho, para ho sa mga corn farmers natin na nanonood sa programang ito, kung gusto nyo hong i-try out ang corn growing or maging partner namin sa corn grower, reach out lang po kayo sa Facebook page namin. May cellphone number ho doon. Pangalan ng Facebook page. Golden Forage ho. Kami ho ang Golden Forage sa Okay. Facebook. Pwede nyo ho kaming i-message doon. Pwede din ho kayo mag-email directly at grow@goldenforage.com. That's grow@goldenforage.com. Alright. Na-discuss ba natin lahat? Meron ka pa bang na-miss na pwede ko isingit? Na-discuss we're natin lahat? Yes, sir. Sure ka? I think we're good, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Doc, meron ka pang gustong Wala naman na. So, nag-over naman na. Magpa-picture tayo pang mga thumbnail. Kwantuan tayo, Doc. Yan. Ito, 60 Ito, ano? kilograms siya per bale. Na-solve na kagad namin ni Pat with the distribution agreement. Pang 3 hectares halos ito, sir. Ito. Current na inventory namin. Nasa 90 to 100 tons. So, 3 hectares na yun nandito ngayon. Wow. So, tingin niyo po, tapos na rin yung work. Nag-start tayo mag-shoot. Ang daming ginagawa, kararating lang. Ka-accept lang nung delivery na corn. Mga 4 tons yung kanina. 4 tons. Ngayon, tapos na. Wala na, In malinis less than 2 hours. na. Yan, napaglinis na sila. Wala na. Bilis. Hindi na kasi ang kakasya. Bale. Tapos, yan lang ang team natin. So, 2, 4, 5. So, sila yung nasa operation team natin. So, sila Crazy, Elmo, si Jean. So, 5 tao. 5 tao lang. Nagawa nila yung maaring gawin nung napakaraming tao na magsasako, magdadrop. So, sila 5 tao. Galing. Okay. Thank you. Ilan ba kayo? 5. Focus na siya na lang. Ayun ang ano, pag
Ganyan yung damit niya dali. Bigay pa rin, sir. Bigay pa rin to ng mega sardines. Maraming thank you, sir. Chan mo dyan. Lagyan mo ito damit mo, G. Jean, oo. Kita na Diba, ako diba? dyan. Share na lang tayo. Share na lang. Sino pa? Ano ba? Oh, sorry. Ano ba? Thank you. So, kayo pa may pabaon. Thank you po. Ayun na doon. Happy na lang si John. Okay na. Thank you po. Ikaw na mag-drive. Mag-edit na ako. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.